Sa formal na pagupo ni Senate President Chis Escudero ay usap-usapan pa rin sa mundo ng social media, mainstream media at mga content creator ang sinasabing bagong drama king na si Senator Bato de la Rosa sa kanyang pag-iyak sa pagkaalis ni ex-Senate President Miguel Mig Zubiri sa Senado. At niyakap pa nga niya ang asawa ni Migs na kitang-kita sa mga ilang larawan at sa video na umiiyak din siya. Grabe talaga itong si Bato de la Rosa, no? Sinabi naman ni Bato de la Rosa na ang kanyang dalawang kaalyado sa PDP laban na si Senator Bongo at si Senator Francis Tolentino ay humayon nga sa resolusyon na patalsikin nga si ex-Senate President Juan Miguel Zubiri at dahil daw niya, kaalyado niya ito ay kumampi na rin siya. Grabe talaga to si Bato, walang sariling paninindigan. At inamin din ni Mig Zubiri na isang dahilan nga ng kanyang pagkatanggal ang pagkadepensa niya kay Bato de la Rosa sa kanyang Senate hearing sa di umano'y paggamit ng pulburon ni PBBM na nag-leak nga sa PIDEA at nakarating nga sa political blogger na si Maharlika. So ito talaga ang nangyari at gumawa nga si Francis Chis Escudero ng resolusyon para ito'y mababain at tanggalin bilang Senate President. Ito si Bato de la Rosa ay isang re-electionist sa midterm election sa senatorial race. Ang sabi nga ng mga netizen, mamarkahan daw nila ang ginawa ni Bato de la Rosa kay Mig Zubiri. Ganun talaga ang mundo ng politika. Walang permanenteng kaaway, meron lang permanenteng interest. So, yun lang nakakalungkot Baka nga matandaan ng mamamayang Pilipino, particularly si Juan Pasang Cruz, na hindi i-re-elect si Bato de la Rosa sa susunod na midterm election sa 2025. Dahil nga sa ginawa nga niyang paglaglag kay Mig Zubiri na sinasabing dinipensahan niya para matuloy itong Senate hearing niya sa sinasabing di umano'y PIDEA leaks noong 2012 at ngayon lang 2024 na sumambulat ito sa unang-una sa YouTube sa pamamagitan ni political blogger Maharlika hanggang sa nakarating nga sa mainstream media at ilang mga content creator. So nakakalungkot lang sa taas ng presyo ng bilihin, pangunahing serbisyong publiko, yung ating politiko ay talagang ginagawa na nila kakampi-kampi lalo na doon sa sinasabing dilawan at pulhan na sanib puwersa para sa darating na senatorial race. Ang kalaban lang naman matindi rito yung grupo ni Tatay Digong, ang kanyang mga iyahain sa kanyang lineup sa senatorial race ng 2025. Nakakalimutan na yung dinadanas na paghihirap ng mamamayang Pilipino na hindi na alam kung saan kukunin ang pagkain ng 3 beses isang araw para iapag sa kanilang hapagkainan. Puro na lang pamumulitika. Ang masakit pa nito, pinakita pa sa Instagram ni First Lady Lisa Araneta Marcos na yung 15 senador na pumirma ng resolusyon ni Chis Escudero ay kasama nilang nag-dinner or lunch yata yun. Kasama pa ang kanilang mga asawa na pinagbubunyi nila ang pagkaalis o pagkatanggal sa ex-Senate President na si Mig Zubiri. Talagang ang mundo ng politika sa atin, grabe ang ating pinagdadaanan. Sana ang mamamayang Pilipino ay mamulat na sa katotohanan na piliin ang nararapat na umupo sa Kongreso, sa LGU, lalong-lalo na sa Senado, na magbibigay proteksyon at magandang plataforma sa mga mahihirap, lalo na yung nasa laylayan, hindi yung kanilang pansariling interest lang ang kanilang inaasam para gumanda ang kanilang image sa publiko.
So sana talagang maging matalino na tayo sa darating na eleksyon itong 2025. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimirror, magmamatsak kung saan talaga patutungo ang political landscape sa ating mahal na inang bayan.